Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nakatitig si Allison sa anak na mahimbing pa ring natutulog. Kung meron man siyang ipinagpapasalamat, ay ang kaalamang maayos na ang relasyon nilang mag-ina. Alexa loved to hug and kiss her anytime she wants. Malambing ito at mabait na bata, at minsan ay may kirot sa puso niya nang isipin si Nancy ang niyayakap at hinahalikan ng anak noong mga panahong tinalikuran niya ito. Hindi pa naman huli ang lahat dahil nabawi niya agad si Alexa. But she already lost Joaquin, ang lalaki nagmamakaawa dati, nabibigyan niya ng atensyon at bumaling na sa iba. She learned from Nana Rosa that Nancy is pregnant. Gusto man niyang aminin ang damdamin niya kay Joaquin, ay tiyak niyang pagtatawanan lang siya nito sa huli. Natapos na ang pagkahibang nito sa kanya. Joaquin never show her wants her back. Ang totoo ay tila pa nito pinagtutulakan siya. Kung hindi lang siya ang ina ni Alexa, ay hindi siya makakatungtong sa pamamahay nito. Ngayon ay kailangan niyang turuan ang sarili na kalimutan ang damdamin niya kay Joaquin na hindi niya alam kung paano sisimulan. "You are crying, Mommy?" Nagulat siya na makitang gising na ang anak na marahil ay nakatitig sa kanya kanina pa. She loves Alexa more than her life. Ngayon niya naramdaman kung paano ang damdamin ng isang ina. She wants to be in her life forever, but she can take her away from her father. Gusto niya sanang mabuo silang muli. Gusto niyang humingi ng tawad kay Joaquin at humingi ng isa pang pagkakataon. Pero huli na ang lahat. Marami na ang nadadamay. "Mahal na mahal kita." Bumango naman ang bata sa kakumandong ang anak sa kanya at yumakap na lalong nagpabigat sa damdamin niya. Lumaki siyang kumpleto ang kanyang pamilya. Paano niyang nasikmura na hindi iyon na ibigay sa anak niya? Masakit ngayong isipin na hindi niya iyon maibibigay sa anak niya. Thought Nancy was a good woman kung ang pagbabasihan ay ang pag-aalaga nito sa anak niya habang siya ay wala sa tabi nito. Sa kaibuturan ng puso niya ay gusto niyang sila ang mabuo ni Alexa at Joaquin, na sana ay kaya pa niyang ibalik ang dating pag-ibig na inaaalay ni Joaquin ng paulit-ulit sa kanya. "I love you too, Mommy. And Daddy also. And Mama Nancy." Napilitan siyang tumango habang hilam pa rin ang mga mata niya sa luha. Even Alexa has immeasurable love to Nancy. Kung nahuli pa siya ng kaunti ay kahit si Alexa ay ipagtatabuyan na siya sa buhay nito, sa buhay nilang mag-ama. "Would you like to have breakfast now?" Nagluto na si Mommy ng ham at egg. "Yes," masayang sagot naman ng anak niya. "And I want cake too." Mabilis ang tumango at pinahid ang luha sa mga mata. She and Alexa love cake even for the breakfast. Noong high school siya, ay si Joaquin ang laging tagabili ng daddy niya ng cake. Ngayon ay sinisiguro din itong laging may cake sa ref para sa anak nito. Joaquin hasn't changed in showing love and thoughtfulness. Naiinggit siya sa kinalalagyan ni Nancy ngayon sa buhay ng lalaking minamahal. Hindi niya alam kung hanggang saan niya kayang magtiis sa sakit na dulot ni Joaquin at ni Nancy. But she can't live either. Para siyang masokistang mas lalong gustong masaktan ang sarili. "Mainit daw ang ulo mo," sabi ng mga tauhan. "Ano naman ang problema mo?" Tanong naman ni Nancy nang dumating ito ng 11:00. Inaabala niya ang sarili kanina pa sa trabaho sa opisina. Pero bumalik-balik ang mukha sa kanya ni Allison sa balintataw niya. "Tamang-tama sa bahay na tayo mag-lunch." Pag-iignora niya sa tanong ng kaibigan. "Joey invited me for lunch." Napaangat siya ng tingin saka nag-iwan ng masamang tingin sa kaibigan. "Tigilan mo na ang lalaking yon na walang ginawa kundi ang lokohin ka. He is still the father of my child. Sasama ka sa lalaking yon?" "Pinag-iisipan ko pa. Tara na sa bahay." Hinahanap ka ni Alexa.
Kinuha niya ang kamay nito at inakay ito palabas hanggang sa kotse niya. Baka magalit si Allison kapag dinala mo ako sa inyo. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan para hindi na makatanggi pa si Nancy. Huwag mong isipin si Allison dahil kay Alexa lang siya pwedeng makialam. Seryoso niyang wika rito. Kumusta naman ang mag-ina mo? Magkasundo naman ba sila? They were fine. Allison's doing her job. Finally. Wika niya na ang tinutukoy ay ang pagiging ina nito. Kumusta naman kayong dalawa? Nagibit naman siya ng balikat at pinili na huwag sagutin ang tanong ni Nancy. Ayaw niyang pag-uusapan pa ang anumang damdamin. Gusto niyang kalimutan na. Dahil sa pagkakalapit nila ni Allison. After that one incident that he almost lost his self-control. Kaya naman, niyang panaigin sa matinong kaisipan. Bagamat wala siyang idea kung hanggang kailan. Pagdating nila sa bahay ay paluto pa lang ang apritadang manok na isa sa paboritong ulam ng anak. Nasa komedor din si Alexa. Habang pinanunood nitong nagluluto ang ina, maluwag ang ngiti ng anak na makita silang papasok sa bahay. Daddy! Mama Nancy! Patakbo itong sumalubong sa kanila at yumakap pa ito kay Nancy. Nagluto po si Mami ng paborito kong ulam. Kwento ng anak na hinila pa ang kamay niya papalapit sa komedor. Si Nana Rosa ay naghain na ng ulam at kanin sa gitna ng mesa. Mukhang masarap. Umupo siya at inakay niya si Nancy para umupo sa kaliwa niya. Habang si Alexa naman ay sa kanan niya. Nakita niyang umupo rin si Allison sa tabi ni Nana Rosa na malayo sa kanya. Paano kapag nagbakasyon si Nana Rosa ng 1 linggo? 1 linggo ring walang masarap na ulam niyan. Pasaring niya para bigyan ng katwiran kapag hindi niya pinayagan ang pagbabakasyon ng yaya. Nagluluto po si Mami Daddy. Siya po ang nagluto nito. Mabilis naman ang sagot ni Alexa. Napahinto siya sa pagsubo at sandaling napatingin naman kay Allison. Masarap ka palang magluto, Allison. Papuri naman ni Nancy kay Allison. Si Nana Rosa ang nagluto niyan. Tagahalo lang ako para lumapot yung sarsa. Sagot naman ito. Pero kung hindi mo nilagyan niya ng cheese, hindi yan masarap at ikaw na ang nagtimpla niyan. Sagot din naman ni Nana Rosa. Iwakin hindi mo pa ba ako papayagang magbakasyon? Muli siya natigilan dahil wala talaga siyang balak payagan ito. Tumingin siya kay Nancy na tila nasa kaibigan ang sagot na dapat niyang ibigay. Malaki na si Alexa at nandiyan naman si Allison. Minsan dalhin mo sa opisina tulad ng dati. Suhestyon naman sa kanya ni Nancy. Wala siya nagawa kung hindi ang pumayag na rin sa bakasyon ni Nana Rosa. Hanggang sa matapos naman kumain ay hindi nagsasalita si Allison. Nang tumayo si Nana Rosa pagkatapos kumain, ay tumayo na rin ito at iniwan sila mag-ama sa komedor kasama si Nancy. Nagtagal pa sila ng 1 oras dahil nag-request pa si Alexa na makalaro ang mama Nancy nito. 2:00 na sila nagpasyang bumalik sa opisina. At habang sa daan ay malalim pa rin ang iniisip niya. Hindi ba masyado mong pinaparusahan naman si Allison? Tanong naman ni Nancy na binasag ang pananahimik niya. Mabuti na nga yun para bumalik na siya sa kanila. Yan ba talaga ang gusto mo? Hindi siya sumagot sa tanong nito. Kahit sabihin galit siya kay Allison, ay may parte sa puso niya na nagpapanatag sa kaalamang nasa bahay si Allison pag uwi niya. At kinatatakutan niyang bumuling bumalik ang panahon na maisipan nitong hindi ito ang mundong kinagalawan nito at iwan silang muli mag-ama. Ganoon din naman yon. Isang araw ma-realize niyang hindi ito ang mundo niya. Ayokong pagdating ng oras na yun ay mahihirapan na lang na naman si Alexa. Natanggapin yon dahil nasanay na siyang nandyan ang mami niya. Nakita ko ang reaksyon ni Allison nang hinawakan mo ang kamay ko. Babae rin ako, Joaquin. I know something was going on. Kailangan niyo lang sigurong mag-usap. Matagal na akong sumuko sa pakikipag-usap at magmakaawa sa kanya. Sagutin mo na ang proposal ko at nang makapagpakasal na tayo. Para magamit mo ako para pasakitan siya? Ano ka ba naman, Joaquin? Hindi umabot sa ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo. Pagalit nitong sabi sa kanya. Kinain naman siya ng gel sa sinabi nito.
Dahil totoong iyon ang dahilan ng pagpipilit niya ng kasal ngayon kay Nancy. To use her to protect himself away from Allison. Pagdating ng hapon ay dumaan muna siya sa bukid bago tuluyang umuwi ng bahay. Sinikap niyang gabihin palalo ang uwi para hindi makasabay sa hapunan si Allison. Dumaan pa siya sa isang inuman sa bahay ng isang trabahador na may kaarawan ngayon. Pagdating niya ng alas 9 ay wala si Allison at Alexa sa silid. Maayos rin ang kama at bagong palit ang bedsheet. Nagbihis siya ng damit pambahay at napansin na kumunti ang gamit sa silid na iyon. Sumikdo ang dibdib niya at sandali siyang napahawak sa pintuan ng cabinet. Umalis bang muli si Allison? Pero nasaan si Alexa? Bumaba siya para hanapin ang anak at naabutan itong naglalaro kasama si Nana Rosa sa silid nito na nakabukas na. Napakunot ang noo niya na makitang bago ang double deck doon at may bagong ceiling fan na nakakabit. Si Allison ay naglalagay ng bagong kobrekama sa bagong biling higaan. Bakit pinalitan ninyo ang higaan dyan? Seryoso niyang tanong kay Nana Rosa. Si Allison naman ay bahagya lang tumingin sa kanya. Saka itinuloy ang ginagawa nito. May bago ring Jora box na lagayan ng gamit at doon niya napagtanto kung bakit tila lumuwag ang kwarto nila ng anak kanina. Kung ang paglipat pa lang ni Allison ng silid ay ikinasisikip ng kanyang dibdib, paano pa kung umalis na itong muli at iwan sila? Pinabili kanina ni Allison si Manggari para mapalitan ang kama. Naawa sa'yo dahil halos hindi ka raw makasya sa sofa. Sagot naman ni Nana Rosa. Napamasahe siya sa batok at sa musaring emosyon. Dalhin niyo ho muna si Alexa sa kwarto. Mag-uusap lang ho kami ni Allison. Mahina niyang pakiusap sa yaya. Agad namang niyaya ni Nana Rosa si Alexa na maglaro sa itaas ng silid. Bakit hindi mo muna sinasabi sa akin ang mga ito bago ka magdesisyon? Pagalit niyang wika kay Allison. Tumayo naman si Allison at isinandal ang likod sa dingding. Wala kang maayos na tulugan, Joaquin. Alam kong wala sa hinagap mo na magtatagal ako dito. Dati ay sa sahig ka natutulog sa silid mo. Pero ngayon sa sofa ka natutulog. At I'm causing inconvenience to you. Pero silid ito ng katulong. Niwala itong aircon. Maayos ang higaan at may electric fan naman. Palalagyan ko ng aircon kung yun lang ang pinoproblema mo. Hindi ka pa rin dito matutulog. Ano na lang sasabihin ng pamilya mo? Na inaalila ko ang prinsesa ng mga Valiente? Please, Joaquin. Wala na tayong ginawa mula nang dumating ako dito. Kung hindi ang magtalo. Maliit lang bagay lang ito para pagtalunan pa. Tila pakiusap nito. Napatingala naman siya at pilit pinananaig ang tamang katwiran. At hindi magandang tingnan na may kasintahan ka. Tapos nakikitulog ako sa silid mo. Ano na lang ang mararamdaman ni Nancy? Agad siya napatitig naman kay Allison sa huling sinabi nito. Iniiwas naman ito ang tingin sa kanya. Gusto niyang linawin ang totoong estado nila ni Nancy. Pero nagbago ang isip niya. Hindi pa rin niya alam hanggang ngayon ang pakay ni Allison sa biglaan desisyon na mamalagi sa bahay niya para makasama ang anak nila. At tama naman ito. Dahil inalok na niya ng kasal si Nancy. Kung tutuusin ay pabor ang paglipat ni Allison ng silid. Kung tamang katwiran ang paiiralin niya. Pero bakit tutol ang puso niya? Ibalik mo ang mga gamit mo sa itaas. Hahanap ako ng mas mahabang kama para siyang hihigaan ko sa silid. Kayo na ang magkatabi ni Alexa sa malaking kama. Mahina niyang sabi rito. Pero Joaquin, si Nancy ang iniisip ko. Naiintindihan ni Nancy ang sitwasyon ko. Ipapabalik ko kay Nana Rosa ang mga gamit mo sa silid. Huli niyang sabi bago siya lumabas. Umakyat siya sa silid at inutusan si Nana Rosa na iakyat muli ang mga damit ni Allison. Kinausap niya rin ang anak na lilipat na ito ng higaan para makatabi si Allison at siya ang hihiga sa dati nitong pwesto. Tuwang-tuwa naman ang anak na pareho sila doon matutulog. Kung makakatulog nga ba siya sa kaalamang isang hakbang lang ang pagitan nila ni Allison sa silid na iyon. Ilang sandali pa ay dala ni Nana Rosa ang mga damit at gamit ni Allison. Pero lumipat pa ang ilang minuto ay walang Allison na sumunod sa kanya.
Bumaba siya at naabutan ito sa veranda na may hawak na tasa ng tsaa. Nakapatay na lahat ng ilaw at malamlam na ang ilaw sa poste ang pumapasok sa loob ng bahay nila. Katulad kagabi ay nakatanaw ito sa kadiliman ng paligid. "Bakit hindi ka pa umaakyat?" tanong niya sandaling lumingon sa gawin niya si Allison. "Uubusin ko lang to." Tipid nitong sagot sa kanya. Sumandal siya sa may hamba ng pintuan at hinintay itong maubos ang iniinom na tsaa. "Hindi ka pa ba hinahanap sa inyo?" tanong niya na walang katiyakan. "Tumawag kami ni Alexa kay Mami araw-araw. At gusto nilang pumunta kayo doon para doon na tumira. Wala kaming ganoong pag-uusap. They want to meet her. Pero hindi ang intensyong ilayo siya sa'yo." "Mabuti." Sarkastiko niyang wika rito. "Hinding-hindi mo makukuha sa Alexa sa akin. Nalaman kong buntis si Nancy." Narinig niyang wika ni Allison. Napakunot noon naman siya. Alam ba ni Alexa na magkakaroon na siya ng kapatid? Kung saan ito nalaman ang tungkol sa pinagbubuntis ni Nancy ay hindi niya tiyak, at kung ano ang idudulot niyon sa pakikitungo nila ni Allison sa isa't isa ay wala rin siyang idea. "Bakit mo tinatanong?" Mataktika niyang tanong rito. "Gagamitin mo ba yan para makuha ang custody ni Alexa sa akin?" "Wala akong intensyon na kuhanin sa Alexa sa iyo, Joaquin. Ayoko lang masaktan siya kapag nalaman na magkakaanak ka na ulit bukod sa kanya. Baka sanay siyang siya lang ang binibigyan mo ng atensyon." Kung may ibig pa itong ipakahulugan ay hindi niya tiyak. Nalilito siya sa mga nakikita niya kay Allison mula nang umuwi ito dala ang sangkaterbang maleta nito. "Kung hindi mo kukunin sa Alexa sa akin, ibig bang sabihin dito ka natitira para makasama siya?" Walang katiyakan niyang tanong. Hindi siya humihinga para marinig ang sagot nito. At lungkot ang lumukob sa kanya nang bahagya itong umiling sa kanya. "I can stay here forever, Joaquin. Si Nancy ang nararapat sa bahay na ito dahil magkakaanak na kayo. Hindi ko gustong maging hadlang sa kaligayahan mo." Tumayo ito at dumaan sa harapan niya, papasok ng bahay. Isang hakbang ang ginawa niya para mahabol ito at iniharap sa kanya na ikinabigla nito. Bumilis lalo ang tibok ng dibdib niya nang ikulong niya ito sa mga bisig niya. Allison's eyes turned into confusion and something else. Dapat niya itong bitawan para makaakyat na ito sa silid. But he can't. He wants the world to freeze over. Agad niyang iniikot ang braso sa baywang nito at siniil na mariing halik. Tila siya nasa langit na matikman muli ang mga labi nito. Naroon pa rin ang tamis at init sa mga labi nito. Hindi niya pwedeng i-deny iyon. He wanted her forever. Ikinagulat ni Allison ang ginawang paghalik sa kanya ni Joaquin, at ang tila bakal na bisig nito ay nakapulupot sa baywang niya. Gusto niya mag-isip na matino, pero natutunaw naman ang anumang pagtutol niya. Kanina ay inihanda na niya ang sarili na pagmamayari na ito ni Nancy. Pero ngayon ay tumututol ang puso niya. Gusto niya ito. Kahit sa tingin niya ay mali iyon. Itinaas niya ang isang kamay sa batok nito at ang isa naman ay sa dibdib nito. Dinadama ang muscle na natatakpan ng manipis nitong t-shirt. Mabilis ang tibok ng puso nito, katulad ng sa kanya. Kung sino man ang itinitibok niyon, ay hindi muna iyon ang mahalaga. Sa kanya si Joaquin sa mga sandaling ito. Bumaba ang halik ni Joaquin sa leeg niya at ang kamay nito ay pumasok sa blouse niya at dinadama ang magaspang nitong palad ang dibdib niya. Nagdudulot iyon ng sensasyon at tila nanghihina ang tuhod niya. Mabilis naman siyang isinandal ni Joaquin sa dingding habang patuloy ito sa paghalik at pagdama sa kanya. Muli itong umangat at hinalikan ang mga labi niya. Napako sila pareho sa kinatatayuan ng bumukas ang silid ng ama ni Joaquin at narinig nilang lumakad ito papunta sa banyo. Pareho silang hinigit ang hininga para hindi makagawa ng ingay. Natatakpan sila ng malaking display cabinet na naghihiwalay sa sala at komedor. Nang muling pumasok ang ama ni Joaquin sa silid nito, ay nakahinga siya na maluwag. "Let me go." Paos na paanas niyang wika rito.
dahil nakayaka pa rin ito sa baywang niya at ang hininga nito ay humahablo sa kanyang mukha. Why? Kanina hindi mo naman gustong kumawala sa akin. Pangangatwira naman nito. Gusto niyang kagalitan ang sarili dahil kahit siya ay hindi niya gustong alisin nito ang pagkakayakap nito sa kanya. Joaquin used to hug and kiss her. Gusto niyang ibalik ang mga sandaling sa kanya pa rin ang pag-ibig nito. Nanatiling nakatitig naman si Joaquin sa kanya at ramdam niya ang pangangailangan nito kung ang pagbabasehan ay ang matigas na bagay na nasa pagitan ng mga hita nito. Kapag ipinagkalooban niya ang sarili niya ngayong gabi, magiging kanya na rin ba uli ito? Mamahalin kaya siya nitong muli? Aakit na ako sa silid. Wika niya nang walang katiyakan. Nang bumitaw naman si Joaquin sa pagkakayakap sa kanya, ay nakaramdam siya ng lungkot. She want to be in his arms forever. Gusto niyang siya lang ang yayakapin ni Joaquin ng ganoon. Nakasunod sa kanya si Joaquin dahil usapan na nila na sa silid na rin ito matutulog. Walang salitang namutawi sa kanila habang paakyat ng hagdanan hanggang sa mabuksan niya ang silid. Pagdating doon ay bumalik si Alexa sa dati nitong higaan na marahil ay nakatulog na sa paghihintay sa kanila na umakyat. Ilipat mo na si Alexa sa malaking kama. Pabulong niyang wika kay Joaquin habang nakatitig lang ang ama ng anak sa kanya. Binuksan naman ni Joaquin ang lampshade sa ulo na ni Alexa at pinatay ang ilaw. Kumuha siya ng pajama sa cabinet at pag-ikot niya ay naroon muli ito sa kanyang likuran. Napalunok siya nang lumapit pa ito lalo hanggang maisandal niya ang likod sa damitan. Nang bumaba ang labi nito ay pumikit siya at tinanggap ito katulad ng dati. Naramdaman niyang umangat ang paa niya sa sahig hanggang sa lumapat ang likod niya sa malambot na kama. Walang tigil si Joaquin sa paghalik sa kanya hanggang matanggal na nito ang lahat ng botones ng blouse niya. Naglalakbay ang kamay nito at nagiiwan ng init sa bawat tinadaanan nito. Bumaba pa ang halik nito at inangkin ang dibdib niya at nagtagal doon ng ilang sandali. Kung paano nito natanggal ang natitira pa niyang saplot ay hindi na niya alam. Nagpapaubaya siya at tumutugon sa bawat ibinibigay nitong sensasyon. Nang humiwalay ito sandali para hubarin ang sarili nitong saplot, ay pinagmamasdan niya ang binata. He used to be hers. He offered her love in marriage and a lifelong commitment. Gusto niyang bawiin iyon kung sakaling ibinibigay pa nito ang mga iyon sa iba. She loved him. She loved the man that used to love her. Dumagan si Joaquin sa kanya at nabuhay muli ang kalamnan niya nang maramdaman ang hubad nitong katawan sa ibabaw niya. It has been a long time since they became intimate with each other. Ngayon niya naiintindihan kung bakit hindi niya nagagawang ipagkaloob ang sarili sa iba. Not even Lance when she thought she loved that man. She would always belongs to Joaquin. Ito ang lalaking nagpaparamdam sa kanya ng ganitong damdamin. Naging mapusok lalo ang mga halik ni Joaquin habang ang isang kamay nito ay dinadama ang pagkababae niya. Napapaangat ang balakang niya sa sensasyong ibinibigay nito. Bumaba pa ang halik nito hanggang umabot sa pagitan ng mga hita niya. Nagpakawala siya ng ungol nang gumawa pa ito ng mas nakakaliyong pakiramdam. Ilang lalaki na ang gumawa sa iyo ng ganito? Tanong nito nang umangat ito at itapat ang mukha sa kanya. Muli nitong dinama ang pagkababae niya at napapikit siya sa sarap na idinudulot nito. I never allowed anyone to touch me. Sagot niya nang bumaba ang labi ni Joaquin sa lieg niya. Mabilis namang inaangat ni Joaquin ang ulo at tinitigan siya. And you expect me to believe that? Wika nito habang patuloy sa paghaplo sa pagkababae niya. Ang isang kamay nito'y dinadama ang dibdib niya. Pwede bang tumigil ka na? Gusto kong ako lang ang gagawa sa'yo ng ganito, Allison. I was your first. Hindi ko gustong iisipin kung ilang lalaki na ang umangkin sa'yo pagkatapos. Pabulong na wika nito. Gusto niya itong kamuhian sa pag-iisip nito na masama sa kanya. Pero siya rin naman ang may kasalanan kung bakit ito nag-iisip ng ganoon. Find out yourself, Joaquin. At bakit mo ako inaakusahan ng ganyan? Gayong nabuntis mo naman si Nancy. Pagalit niyang wika nang tumigil ito sa ginagawa at pumosisyon sa ibabaw niya. Anumang sagot nitong nahinto nang unti-unti itong pumasok at napapikit siya. Nagsimulang gumalaw si Joaquin sa ibabaw niya at nakilalimutan niya na
Ano man ang pag-uusap nila kanina. Bumilis ang paggalaw nito at sumasabay siya sa pag-indayod ng balakang nito. You were wrong, sweetheart. Bulong nito sa tainga niya habang bumibilis ang pagbayo nito. I never touch any woman except you, and it feels good to be in your arms again. Gusto niyang salungutin ang mga sinasabi nito, pero mas nanaig ang sensasyong idinudulot nito sa kanya. Nang marating nila pareho ang sukdulan, ay may saya sa puso niya dahil nang pairamdam niya kay Joaquin ang pag-ibig niya rito na hindi niya kayang ipahayag sa salita. At sa ganitong pagkakataon ay naramdaman niya sa kanya lang ito. Sa kanya pa rin ang puso nito. Ibinagsak ni Joaquin ang sarili sa kama at hinila ang kumot sa may paanan at itinakip sa kanilang hubad na katawan. Iniyakap nito ang braso sa kanya at nakaramdam siya ng kapanatagan. Sa kanya naiisipin ang bukas. Isiniksik niya ang ulo sa dibdib nito at sinikap matulog. 6:30 na magising naman si Joaquin kinabukasan. Pinagmamasdan niya ang mukha ng katabi na hindi niya mapagsasawa ang titigan habang panahon. He made love to this woman twice, last night in the dawn. May init ang pagdugo nito sa kanya at napatunayan niya ang sinasabi nito kagabi. She never allowed anyone to do the things that he does to her. May pagmamalaki siyang naramdaman na siya ang pinayagan ni Allison na umangkin sa katawan nito. Dapat ba siyang umasa ng isang pagmamahal mula rito? Gusto niyang ayusin ang pamilya niya kung mamarapati ni Allison. At sana pumayag ito na manatili sa piling nila ni Alexa sa maliit na bayan ng San Fabian. Maingat siyang bumangon pagkatapos itong halikan ng mariin sa mga labi nito. Pero nagising niya ito. Nang tumingin ito sa mga mata niya, ay ngumiti ito sa kanya. Babangon na rin sana ito na magpagtanto na wala itong suot na damit bukod sa kumot na nakapulupot sa katawan nito. Agad naman itong bumalik sa pagkakahiga habang puno ng pamumula ang mukha nito. Nakangiti siya habang nagsusuot ito ng damit. You look lovely in the morning. Papuri niya rito. Iniiwas naman ito ang tingin sa kanya at hinanap ang mga damit na hinubad niya rito kagabi. Huwag ka na magtangka pang bumangon. Naaamoy ko na ang niluluto ni Nana Rosa. Matulog ka na lang dahil alam kong puyat ka at pagod pa. Tudyo niya rito na ikinairap naman ito. Natawa siya ng bahagya sa pamumula ng pisngi nito. Uuwi ako sa pananghalian. Sarapan mo ang luto mo, ha? Lumuhod siya para ilapit ang mukha nito at hinalikan ito ng mariin. Bumitaw naman siya kaagad bago pa siya matangay ng init ng katawan. Hindi ka ba maliligo? Napakunot ang noo nito na makitang nakabihis na siya. Mamaya na pagbalik, pupunta lang ako sa manukan at sisilip sa bukid. Okay, sagot naman ni Allison sa kapumikit muli para bumalik sa pagtulog. Why? You want to join me in the shower? Tudyo niyang muli nang bumulong siya sa tainga nito. Umalis ka na, Joaquin. Maraming trabaho naghihintay sa'yo. Sagot nito habang nakapikit ang mga mata. Mabilis na gumana naman ang imahinasyon niya at mabilis ding nag-init ang pakiramdam niya. You just gave me an idea. Tinanggal niya ang kumot sa katawan nito at mabilis na binuhat ito. Anong ginagawa mo? Tanong naman ni Allison at nanlalaki ang mga mata nang ipasok niya ito sa banyo. It's shower time, sweetheart. Lalamig na ang pagkain sa baba, Joaquin. I don't care about the food. Huli niyang wika bago niya inangkin ang labi nito at pinaglandas ang mga kamay.